Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon, kaya tumibay ang pananampalataya. Ang mga kaanib ng bawat simbahan ay dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus, kaya't bumagta sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya, "Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami." Pagkatapos ng pangitain ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kwento ngayon ng Acts of the Apostles ay nakafocus na kay Pablo. Naghiwalay na ng daan si Pablo at si Bernabe. Binilikan ni Bernabe ang mga communities na tinatag nila sa isla ng Creta at si Pablo naman ay gumawa ng land trip na dinadalaw ang mga communities sa lungsod ng Derbe, Listra at Iconium. Hindi lang nagtatag ng mga communities si Pablo. Fina-follow up niya ang mga communities na ito. Kaya dinadalaw sila, kinakamusta at lalong pinalalalim ang kanilang pananampalataya. Ibinalita rin niya sa kanila ang naging desisyon ng mga apostol tungkol sa mga hindi Hudyo, ang mga hintil. Doon sa Listra, nakilala niya si Timoteo, isang kabataan na nirecommend sa kanya ng mga tao. Ang nanay niya ay Hudyo, pero ang kanyang tatay ay Griego. Maganda ang kanyang kaalaman tungkol sa Bible. Dahil sa may dugo naman siyang Hudyo, tinuli siya ni Pablo para walang masabi ang mga Hudyo tungkol sa kanya. Mula noon, naging kasama na siya ni Pablo at pagkalipas ng ilang taon, ipinakatiwala sa kanya ang pamumuno sa simbahan sa Efeso. Sumulat si Pablo kay Timoteo ng 2 beses noong nabilanggo si Pablo at namamahala si Timoteo sa simbahan sa Efeso. Nakasama sa New Testament ang 2 liham na ito ni Pablo kay Timoteo. Sa kanilang paglalakbay, ginagabayan sila ng Espiritu Santo. Sinasabi ng Espiritu kung saan sila pupunta. Pinagbabawalan din sila ng Espiritu na pumunta sa probinsya ng Asya
pinagbawalan din sila na tumawid sa Bitinia, kaya dumaan na lang sila sa probinsya ng Mysia at pumunta sa lungsod ng Troas. Doon nagkaroon si Pablo ng pangitain ng isang lalaking hinikayat silang pumunta sa Macedonia. Kaya agad tumawid sila ng dagat papunta sa Macedonia. Iniwan na nila ang kontinent ng Asia at pumunta na sila sa kontinent ng Europa. Makikita natin dito na ang paglawak ng simbahan ay ayon sa plano ng Diyos. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng direksyon kung saan sila pupunta. May mga pangitain na gumagabay sa kanila. Talagang ang pagmimisyon ay gawain ng Espiritu Santo. Ang misyonero ay nagpapagabay lang sa Espiritu ng Diyos kung saan at kung ano ang gagawin nila. Nangyayari pa rin ito ngayon. Si Jesus ay kasama pa natin. Nakita natin sa marami ang aanihin sa ubasan ng Panginoon. Malaki ang trabaho. Ang daming kailangan abutin. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga alagad na magdasal kayo upang magpadala ang may-ari ng marami pang manggagawa sa kanyang anihin. Ang Diyos ang may control sa pagmimisyon. Ito'y nagbibigay sa atin ng confidence. Maaabot natin ang lahat. Ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon. Ang kailangan lang na maging available tayo at pumunta kung saan tayo ipadadala. Salamat, Panginoon, sa mga misyonero na iyong ipinadadala. Bigyan mo sila ng availability na pumaroon kung saan mo sila ipadala. Palakasin mo ang kanilang loob na palaging magtiwala sa banal na Espiritu na gumagabay sa kanila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.